mo sa kinalalagyan ng bansa, saan mapupunta ang lahat ng ingay ng ito, itong mga rallies, itong mga investigations. Where is this going? What is happening sa iyong pananaw? Our country now is suffering from this economically. We have confidence problem from investors, not only from foreign investors but even local investors. Ang tao galit, ang tao galit. And if a government would have to deal with this kind of situation, that there is lack of confidence, maraming uncertainties, talagang masama para sa bansa. Saan tayo pupunta dito? Well, hindi naman natin masabi, no? Parang kung ano yung direksyon ng ating bansa, kung saan siya mapupunta. But definitely, we have to correct what's happening. Definitely, we have to address the political corruption that we are seeing now, the moral degradation in the institutions, in the persons involved in the institutions, not only sa executive, but we see it now in Congress, both in Congress and in the House of Representatives and the Senate. And parang palala ng palala. And I'm afraid for our country. I have the trust, I have this faith in our people, but we have to act. We cannot just stand idly and just watch. We really have to act on all these things and address the problem of our country. Ito ba ang pinakamalala? Ito ang pinakamalala, boy, kasi yung nakita natin ngayon, yun na yung budget process. Now we have 6 trillion in budget, di ba? Tapos, of course, inuutang natin dyan almost 2 trillion a year just to cover up the budget. Yung paggawa pa lang ng budget, inaayos na nila, meron na silang hatian, at nagkakaprograma sila sa insertions, as we have heard. Kasi di ba, pagka nag-present ang Pangulo ng budget, ipipresenta niya yan sa Kongreso, i-review yan ng lahat. Makikita mo na. Like when I was a congressman in the 3rd district, alam ko na yung pupuntang budget sa distrito ko. And then outside of that, people lobby for more budgets in their district, kung ano kailangan nila. Kailan nangyayari yung lobbying ngayon, Mike? That's even before the BICAM? Or is it during the BICAM? It's even before the BICAM, and it especially happens during BICAM. Kasi parang sa BICAM, maliit na grupo na lang eh. Na Committee on Appropriations, which is Saldico, and at that time, itong Senator Grace Poy na Committee of Finance sa Senado. Dapat pinasap na lahat ng budget dun. Inaayos nila yon kung ano yung mga kailangan nilang gusto nilang ilagay na flood control projects, ilalagay nila doon. And then, upon release, may mga kausap na rin sila in the districts. And I'm sorry boy for saying this, at kailangan malaman ito ng taong bayan, ang pinuro ng sindikato, si Presidente. Committee on Appropriations, Saldico, fixes all the budget, ayusin lahat ng kontrata, Speaker of the House, Martin Romualdez, aprobahan nila yon. Pagkatapos pipirma ng Pangulo ang releases ng mga pondong to. Kaya sinabi ko na nga, nung nakita ko na at sinabi ni Saldico na di-deliver siya ng pera kay Presidente, organisado to. Okay. Sabi nung unang video ni Zaldico, siya nautusan ng Presidente na 100 billion insertion. Siya ang nagsabi na hindi pwede, ang 50 billion, ganito, in excess. We all saw that thing. Yes, diba? yes. Explain to us more kung ano ang nangyari doon. Okay, initially kasi, when Gutesa came out, in fact, boy, ang panawagan ko was, you have to present Martin Romualdez. Kasi ang sabi ni Gutesa, nagdi-deliver kami ng pera kay Martin Romualdez. That's it. In fact, to be fair to the President at the time, tinanong ko po si Gutesa, nagdi-deliver ba kayo kay Presidente? Sabi niya, sir, hindi ko alam. Never ako nakasama. Kay Speaker Martin lang po. Ngayon, nagulat ako, lumabas si Saldico, and he was already saying na hindi, nag-deliver ako kay Presidente. Yan na sa akin, nagulat ako, na sinasabi ko na, eto pala from day one, na may sinasabi ka na may 100 billion, may 25 billion. Ano naging reaksyon? Hindi lang dininay eh. Ang sinabi ni Senator King, 100 billion, may 25 billion. Ano naging reaksyon? Hindi lang dininay eh. Ang sinabi ni Senator King, totoo yan, pero hindi ka nag-deliver kay Presidente. Nag-deliver ka kay Trigib Olaybar, USEC, and then USEC Education, and USEC Adrian Bersamin. Sabi ni Saldi, hindi, ibang pondo yan. At saka hindi 26 billion, 52 billion yan. So can you imagine, nagkakagulo sila sa kwento, but already you're looking at 25 billion plus 52 billion pesos. 77 billion. Isisingit ko lamang ito because I heard an interview of Congressman Toby Chanco. Yes. Na ayon sa kanya, ay ang naratiba ay may nagdi-deliver ng pera sa Presidente doon sa Malacanang.
particularly a certain house in front of the Malacanang Aguado. Aguado, na ayon sa kanya ay walang kinalaman ng presidente dahil ito ay bahay ni former Speaker Martin Romualdez. That's correct. How does it play into your now? Okay. Si Congressman Toby Tiangco, yung kanyang kinikwento lahat, no? On the insertions, what happened. Tama yun eh. I think ang difference lang namin is, where does it stop? Kay Congressman Toby Tiangco, ang pinapoint out niya, hindi umabot kay presidente yan. Walang alam si presidente dyan. Ako, ang pinapoint out ko, okay, etong mga kasama niya, yung kanyang henchman, Committee on Appropriations sinasabi, tumanggap siya. Number 1. Number 2, siya nag-approve ng budget. Number 3, and most importantly, siya nagre-release ng budget. So on all counts, merong responsibilidad ang presidente para sa akin. Allegation lang naman ito. Ano? Okay, pwede bang halimbawa, let's take out the names. Okay, let's take out the names. We have a Speaker of the House who's corrupt. Okay, ito'y gumagalaw, ito'y nagnanakaw sa pera ng bayan. Okay. Kaya ba ng Speaker gumalaw na hindi alam ng presidente? I'll tell you this. Pag tinignan mo yung flood control programs, there is a program under NEDA. National yung Development Authority. National Economic Development Authority. NEDA. Merong programa ang DPWA. So nakikita nila talaga yung requirements ng flood control based on the development of our country. So sinasubmit nila yung budget based on the NEDA flood control budget. So alam po kaagad, pag submit po pa lang, ito yung mga programang gusto mo. Pag na lumabas na to, at kung saan-saan na lumabas yung mga flood control na hindi naman kailangan, not required, not part of the program, you know that there's already a problem. Now, in the release of those projects, again, dadaan na naman sa iya. The approval is with you, and then the release are with you. Pag nakita mo yung program gumagalaw, even before the program budget is moving, then you know that there's a problem. Magtataka ka. And ang nangyari dito, boy, kasi, kaya naman naging malakihan tong usapan na to, you're talking of 300 congressmen. Lahat sila required sa 25%. Lahat sila. So, alam nila lahat at nagugulat sila, ang laki naman. Bakit naman ganon? So, now, what I'm pointing out, boy, is, again, without personalities, naging systemic and organized. What's happening? Dati, presidente ka, may mga departments, merong gumalaw dito sa, let's say, DSWD. Merong gumalaw ng kung ano mga whatever bidding that they have there. Let's say, rice. For Baguio. Hindi mo na makikita yun as president. Diba? Wala ka nang alam doon. Pero if you're talking of billions of pesos, iba yun. Iba yun. Between the Speaker of the House at an APRO, kaya ba gumalaw ng APRO Oh no. na hindi alam ng Speaker? Never. Cannot, never. Kung puntahan natin ang kwento ni Zaldico, bakit, Mike, sinasabi ni Zaldi na hindi ako kumita ng isang kusing dito sa perang pinag-uusapan? Tinanong din sa akin yan. And in fact, ako sasabihin ko kagad dito sa iyo, boy, hindi ako naniniwala. Kasama ka dyan, involved ka dyan, kumita ka dyan. Pero alam ko rin na buwaporma sila from a legal point of view. Okay. That at a certain point, they would have to defend themselves. No? Kaya sinasabi niya na ganito. Pero, as to the paper trail, as to the ledger, alam mo si Saldi, may libro eh. Hindi ko ito, kakwento ko, boy, hindi ko maintindihan to eh. Sabi ni Sergeant Gotesa, inakyat po namin, sir, yung 45 na mga, 46 ng mga maleta. Inakyat niya, iniwan niya yung 15 sa kanya. Bumaba yung 31. Sabi ko, parang illogical, ang bigat eh. Sabi ko, bakit yung ginagawa yung Sag? Sabi niya, sir, hindi ko alam eh. Tapos naisip ko ngayon that is coming out, pinipicturan niya. Pinipicturan niya lahat ng maleta, pagkatapos ng deliver na. Kasi boy, dito hindi na bilangan ng pera. Biluhan na. Kino. Sabi ko, paano pagbilang ng pera? Ang dami nun. Sir, may kino ho. Sabi niya, alam niyo ba, sir, na ang 1 kilo, nung ko lang din nalaman, ang 1 milyon is 1 kilo. And sabi niya, ang isang bag na gano'n, naglalaman po ng 48 million. Okay. So sabi ko, paano mo nalaman 48 million? Kasi po may post-it. So, pinipicturean pala niya, nire-ledger niya, lahat din ang document niya. So, lahat ng to, documented niya. So, the question is, bakit siya iba yung sinasabi niya hindi siya kumita?
I would think advised by the lawyer. Huwag mo na sabihin to, huwag mo na sabihin si Saldi. Sinasabihan siya ng ganon. Pero as to the truth and veracity of what he was talking about, totoo yun. Bakit niya ginagawa yun? Para sasabihin niya, ito 30 maleta diniliver ko sa'yo. 40 maleta diniliver ko sa'yo. Now, I'm putting it together na, ay, huwag kala yun. Pero hindi niya sasabihin na 15 lang ang akin ha, yung 31 na punta sa'yo. Ay, kaya ano nang ginagawa? Ito pa, sabi sa akin ni Sergeant Gotesa, every day may nagdi-deliver ng pera. Sa Ladybug, sa Valle Verde. Sabi ko, saan galing ang pera? Sabi niya, sir, hindi ko alam eh. Hindi ko nakikita. Basta si Mark Texay, itong dalawang tayo, hindi pa ito pinapatawag, and si Paul Estrada po, ang tumatanggap. Iniipon sila sa staff ni Saldico. Okay. Kinukuha nila yung pera, iniipon po nila, pagkatapos po nun, i-deliver na namin. So, ang deliver nila is 3 times a week. On average, boy, I think, hindi pa babalak 1 billion ang delivery every 3 days. Can you imagine, ito yung klase ng gobyerno na nakikita natin. Balikan ko lang yung corruption, Mike. Kasi, you have the political actors dito sa isang banda. Tapos meron kang sistema. Paano pa ang nangyayari? Halimbawa, let's talk about DPWH. Ang nagre-release ng pera, halimbawa, napunta ay 3 billion sa isang kongresista. Yes. Saan ang gagaling ang pagbabawas? I'm not talking anymore about the 100 billion in Sergio, etc. Yung doon na sa, paano ba kumikita? Paano ba ang corruption nagaganap? Pag pumasok sa isang district ang mga contractors, usually may kaibigan na sila dyan, may kasama na sila dyan. So when they make a bid, okay, mananalo yung kaibigan, and then may arrangement siya sa congressman kung sino man yung nakopo. And it's been happening. It's an open secret in Congress, open secret in DPWH. I'm not going to dignify Zaldico's statement. Yun ang sinabi ng presidente ng Pilipinas. Ang sinasabi nila ay, hindi naman sworn statement ang sinasabi ni Zaldico. Wala namang ebidensya. I mean, these are all his statements. Ba't kami maniniwala? Unang-una, si Saldico, dati pa lang sinasabing may kinalaman. Okay, for 4 months, hindi nila kinusuan si Saldico. Ang sinasabi nila, si Saldico may problema. Si Saldico mastermind. Si Saldico magnanakaw. Siya ang gumawa ng lahat ng to. Ngayon, nagsalita yung magnanakaw. That has probative value. And I'd like to borrow hindi ko to idea, sabi ni Atty. Respicio, sabi ni Harold, sabi niya may gunman na marel pumatay. Nung nahuling gunman, sabi niya, ito yung mastermind. Parating binibigyan ng value yun. Now, in the case of Saldico, sabi niya, kumuwi ka rito para anuhan mo. You take an oath and you Face the music. face the music. Ako hindi. He can do it even from abroad. He can do it na pwede siyang pumunta sa consulate or sa embassy, ipa-notarize niya doon sa embahada natin. Pangalawa, yung Senado o yung ICI, anyway, yung ICI wala namang rules, but yung Senate may rules yan. They can always suspend the rules and accept a Zoom confession under oath ni Saldico. It can be done. Pero magugulat ka, 4 na buwan tahimik sila. Nung nagsalita na siya ng Bongbong Marcos, I think in 7 days, napailan siya ng kaso. In 7 days, makakancel ang passport niya. May 2 pang tao, Mark Texay and Paul Estrada. Hanggang ngayon, hindi ko pa may pulled to any investigation. Never been, walang case 5. Sinabi ni Alcantara pangalan, sinabi ni Saldico pangalan, sinabi ni Bernardo pangalan. Pero hindi sila nagtatago. They can be found. They're just waiting to be invited. In the same way that they're looking after, they're chasing Saldico, they can do that to Mark Texay and to Paul Estrada. Etong dalawang to, assistant lang to ni Saldico. Si Saldico may pera yan, he can hide, he can go anywhere, may mga aeroplano siya. Etong dalawang to, in 3 days, kaya nila mapauwi ito. At nagtatanong ka at itinanong mo na ito ng ilang beses kung bakit hindi pa sila ipinapatawag. That's correct. Ng either ICI or ng Senado. Pag itong dalawa nagsalita, hindi ko alam, sigurado ko kay Martin Romualdez. Hindi ko alam kung si Presidente alam din nila because ito ang dalawang assistants ni Saldi na nagdi-deliver ng pera. Anong ibig sabihin ng hindi ka sigurado kay Martin Romualdez? Sigurado ako na nagdi-deliver to kay Martin Romualdez because Gutesa also already mentioned it. Pero ang sabi nga nila, may delivery kay Pangulong Marcos. So Mark Texay and Paul Estrada would know. Ito ang magko-corroborate sa sinasabi ni Saldico. In your estimation, Mike, makukuha ang dalawang ito? Ipapatawag ang dalawang ito? Kung gusto talaga nila. Kung ang script kasi nila, boy, is, ang script nila final.
Saldico ang mastermind. Kasama yung DPWH officials. Kasama yung mga congressmen. May sinabi sila E.S. Bersamin at saka Pangandaman. Nawala na, kumimik na. Hindi natin alam nangyari. May mga dinamay silang senador at saka mga congressmen. Si Martin Romualdez hanggang ngayon wala pang kaso. So ano ang aking pananaw? Binabalansin nila, tinitingnan nila. Kung tanggap na ng tao, tatahimik na. But as long as the people will continue to protest, the people will continue to reject the script that they're proposing, the script will come out. What happened between Zaldi and Martin Romualdez? From what I understand, and this is coming from talks from friends of Saldi, na nung una, protect all. No case, no worry, stay away, get out of the country. Then eventually nagka-problema. And then they're seeing the cases coming out, may tinayal na sa kanya, lumalabas na, parang, uy, ako lang may ipit dito. And then eventually, I would think na si Saldi said, okay na to. Kasi if you're looking at from Saldi's perspective, tauhan nyo lang ako eh. Diba? Third in hierarchy ako o fourth in hierarchy ako. Ang malaking bulto ng pera, dinideliver ko sa inyo. And after 2 years, even if they survive what is happening, si Saldi will always be in jail. Diba? Pero, pag nagsalita na siya ngayon at sinabi niya talaga na hindi siya at merong ibang mastermind, then it could be a different situation for him in the future. Pero your advice sa Zaldico, if you were asked, is for him not come home. As of now, hindi. Kasi, delikado eh.